Mga kapeso Pinoy, may 15% per annum interest rate promo ang CIMB ngayong bagong taon. Magkano kaya ang kikitain mo? Paano ba tayo makakasali sa promo na ito mga kapeso? Ang promo na ito ay papasok lamang ngayong January hanggang January 31 ng taon na ito. At kasama dito ang lahat ng mga customers na may at least one active GSave o kaya naman ay AppSave account. At syempre pwede dito ang mga bago at existing customers na ng CIMB. Ang maganda dito, lahat ng ipon mo, subject yan sa 3.5% per annum interest. No cap yan mga kapeso. At magdagdag ka lang ng 1,000 pesos sa deposit mo, may additional 1% per annum ka na sa total ADB mo. O kaya naman dun sa growth ng annual deposit or daily average balances mo. At syempre, 2.5% additional naman sa total average daily balance mo dun sa growth na 5,000 pesos. At syempre, additional 3.5% kapag naman umabot ng 10,000 pesos at 4.5% per annum naman kapag umabot ng at least 50,000 pesos. Ilagay natin sa Excel mga kapeso para mas maintindihan natin kung paano nga ba ang promo na ito. Sabihin natin na may previous balance ka or existing CIMB client ka na. May previous month balance ka na 10,000 pesos. Ang 10,000 pesos na yan, nagdagdag ka ngayon January ng additional 10,000 pesos sa promo nila. Ibig sabihin, ang magiging total average daily balance mo na ngayon ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Lagyan ko siya ng kama mga kapeso para mas maintindihan natin yung figures natin. Ibig sabihin ngayon sa computation natin mga kapeso, kung ang amount mo ay 10,000 pesos or ang total average daily balance mo ngayon ay 20,000 pesos, ang sabi dito sa ating Excel file, kapag daw yung average daily balance mo, magkakaroon daw yan ng 3.5% ngayon na interest rate per annum yan. Sabihin natin ngayon mga kapeso na nagsimula kang mag-invest ng January 2, 2025. Ibig sabihin kung January 2, 2025 hanggang January 31, 2025, meron ka ngayon natitira na 30 days na investing period. Ang CIMB annual number of days nila ay 360 days. Kahit na 365 calendar days tayo mga kapeso, pero sa computation nila, ang ginagamit nila ay 360 days lamang. Ngayon, makocompute na natin ngayon ang gross interest rate natin. Ibig sabihin, yung 20,000 pesos mo, i-multiply natin sa 3.5% times 30 days, i-divide natin yan ngayon sa 360 days. Ibig sabihin daw, may gross interest ka na matatanggap na 58.33. Meron tayo mga kapeso na withholding tax na 20%. Ibig sabihin, ang matatanggap mo lang talaga na interest rate ay 58.33 times 80%. Kasi 20% ang mapupunta sa tax natin. Ang kinita mo daw ay 46.67 pesos. Ngayon mga kapeso, nag-increase ang average daily balance natin ngayong January ng 10,000 pesos. Ilalagay natin yan dito kasi magiging subject pa yan sa additional premium ni CIMB. Kung umabot daw sa 10,000 pesos ang iyong kinita mga kapeso, nandito kasi yung average nila or per annum rate nila kapag namimit mo yung mga criteria nila. So kung umabot ng 50,000 pesos, aabot ka sa tier ng 4.5%. Kasama na rin ito. So ang magiging interest rate mo sa kabuuan ay 15% per annum. Ibig sabihin mga kapeso, kung 10,000 pesos ang idinagdag mo sa iyong average daily balance, nandito siya sa criteria na to. So papasok ka ngayon sa 1%, 2.5% at 3.5%. Makukuha mo siya. So, nandito na ngayon, ilalagay ko ang 7%.
Bakit 7% lamang? Bakit hindi ko isinama yung 3.5%? Kasama na kasi siya sa unang computation natin, mga kapeso. Kaya nandito naman yung 7%. Kung nagsimula ka ulit, sabi nga natin kanina, January 2, may 30 days ka. 360 days ulit ang CIMB number of days at ang gross interest mo naman ngayon ay 10,000 pesos times 7% times 30 days divide 360 days. Ibig sabihin may gross interest ka ulit na 58.33. Kaso nga lang, meron ulit tayo na withholding tax na 20%. Kaya ang magiging interest rate mo talaga ay times 80% lamang, mga kapeso. Magkano ngayon ang kikitain mo sa promo na ito? Pag pinag-plus natin yan, mga kapeso, 93.33 pesos ang makikredit sa'yo. Subukan naman natin, mga kapeso. Halimbawa, sinamantala mo ngayon yung promo rate na ito ni CIMB. Naghulog ka ng additional 50,000 pesos. Kasi may pera ka sa ibang bangko, ipinasa mo muna sa CIMB mo dahil sa promo na ito. Palitan ko ito, mga kapeso, ng 50,000 pesos. Ibig sabihin nito, mga kapeso, ang total average daily balance mo ay 60,000 pesos na. Kaya ang magiging net interest mo ay 140 pesos. Kung 50,000 pesos ang idinagdag mo, mga kapeso, papasok ka sa criteria na ito. Ibig sabihin, 4.5% plus 3.5% plus 2.5% plus 1%, ang kabuuan na interest rate niyan ay 11.5%, mga kapeso. Kaya ang kikitain nung 50,000 pesos na inihulog mo na dagdag, mga kapeso, ay nagkakahalaga ng 383 pesos. Para hindi tayo mga malito, mga kapeso, dagdagan ko lang yan ng 11.5%. Ang kinita mo dyan sa 50,000 pesos mo ay 383 pesos. Kaya ang kabuuan na makukuha mo, mga kapeso, ay 523.33 pesos, mga kapeso. Sabi nila, what if inilagay ko dyan lahat ng savings ko? Up to 500 pesos kasi, 500,000 pesos, ang PDIC insured mo dito, mga kapeso. Sabihin natin na bubuin mo na 500,000 pesos. Nagdagdag ka ng 490,000 pesos, mga kapeso. So, ang total average daily balance mo ngayon ay 500,000 pesos, mga kapeso. Ilagay ko dito ang 500,000 pesos. Palaki natin siya. Ibig sabihin, ang kikitain mo daw na net interest ay 1,166. Yung itinagdag mo na 490,000 pesos naman, mga kapeso, ganun pa din ang interest rate, kasi mabubuon natin dyan ng 15%. 3,756 naman daw ang kikitain mo dyan. Kaya ang total na kinita sa buong January, mga kapeso, ay 4,923 pesos. After ba ng January 31 o kaya naman Feb 1, pwede mo na ulit ilipat yung pera mo? Oo naman, mga kapeso, kasi for January lamang ang promo na ito. Ito ang tanong ng karamihan sa atin. Kailan ba talaga mag-reflect yung interest rate na yan? Itong 4,923, mga kapeso. Normally, nag-reflect yan the next month on the 20-ish. So, pwede kayong mag-abang ng February 20 hanggang February 28, 2025. Normally, dyan yan mag-reflect yung 4,923 mo. Pero kahit na withdraw mo na yung pera mo ng 490k ng Feb 1, subject ka pa din sa interest rate na ito. Kasi na-meet mo ang criteria niya ng buong January period. May mga katanungan ka ba, mga kapeso? O baka may gusto kang testingin sa computation natin? Just comment down below.